Pasalamat ka, may masaya kang pamilya, ganyan. Ito yung way para hindi ka mag-focus towards your mga limitations mo, towards your mga Problema sa buhay. Magandang hapon, Coach Louie. Magandang hapon, Coach RG. Ano bang topic natin ngayon, Coach Louie? Okay, today ang aking pag-uusapan ay ito yung mga daily health hacks na ginagawa natin. Mga personal hacks, no? Oo, na pwede nating i-share sa ating mga kababayan. I-suggest, pwede nilang gawin, di ba? Sa araw-araw. Magandang topic yan. Okay, simulan na natin. Okay. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Sige, simulan na. Coach Louie, ano bang, ikaw ba, unahin ko na sa'yo, Coach Louie, ano bang mga personal na ginagawa mo daily, on a daily basis? Okay, siguro gawin natin on sequence. Oo, ano mula first thing in the morning, ano bang ginagawa mo? Ano ba yung mga kinakain mo? Ano ba yung mga routine mo? Ano ba mga tinitake mo? Share mo naman sa mga kababayan natin. Okay, sa umaga, pagising ko sa umaga, normally, ang gising ko mga 4, 4:30. 4:30, aga. Early or person. 5. Pagkagising ko, talagang umiinom ako ng tubig. Isang basong tubig. That's so good. Parehas tayo. Tapos, pagkatapos niyan, normally, nagpipray din ako. Or minsan, pag nagising na ako, nagpipray ako. Tapos, doon ako iinom ng tubig. Tapos, magmumuni-muni na. Minsan, nagme-meditation. Siguro, bigay mo yung tips mo sa umaga, bigay ko yung tips ko sa umaga. Hanggang umaga lang muna tayo. So, after that, yun na. Diretso na sa trabaho. Yun lang. Okay. Siguro, no breakfast, Coach RG. Halos parehas pala tayo, Coach Louie. So, yung first thing in the morning, ang ginagawa ko is iinom ako ng tubig pero maligamgam. Okay. Nagpapainit talaga ako ng tubig, yung lukewarm. Papainit ako ng tubig, lalagay ko doon sa room temperature na tubig. Siguro marami, hindi lang siya 1 glass of water eh. Siguro mga almost a liter. Okay. Pero nilalagyan ko ng 2 tablespoons of apple cider vinegar. Apple cider. Yun ang unang-una kong ginagawa in the morning. Kasi, tsaka nakabasa din ako ng mga, actually yung apple cider, Coach Louie, it goes way back. Way back. Yung mga nauna pa yan sa intermittent fasting ko. Oo. Siguro ginagawa ko na siya for mga 12, 13 years. Ganun nakatagal. Kahit noon, Coach RG, di ba? Nung mga unang panahon, yung mga tao na gusto mag-lose ng weight, parang na-discover nila yung pag-inom ng, bago sila kumain, nag-apple cider na kaagad sila. Tama. Napag-usapan nga natin yan during the food topic nga, di ba? Yan yung isa sa mga hacks natin in order not to spike your blood sugar. Diba? Pag uminom ka ng apple cider, tapos kumain ka ng carbohydrates, yung carbohydrates minimize yung effect niya sa blood sugar mo, di ba? Tama. So ako, matagal ko na itong ginagawa, way back eh. So, yun. Tapos lukewarm water. Tapos na-discover ko pa later on na yung drinking water, first thing in the morning, has several health benefits. Including fat burning. Coach Louie, yan ang isa sa mga information na pwede nating i-share sa kanila, di ba? Yung fat burning effect, imagine that, yung just by hydrating yourself. Very important yung hydration, Coach RG. Lalo na, first thing in the morning, dahil, di ba, dehydrated ka throughout the night. Sa pagtulog mo, through breathing. Yung mas mahirap noon, kung naghihilig ka pa. Tama. Di ba? Kapag naghihilig ka, yung airflow mo ay constricted. Actually, yan nga, isang very important information nga pala, di ba? Ito yung parang, good to know. Bakit sa tingin nyo kapag nag-weigh kayo, na-check kayo ng weight nyo bago kayo matulog, tapos nag-check kayo ulit ng first thing in the morning, bakit nababawasan kayo ng mga 1 kilo? Tutik na natulog more na than kayo. 1 kilo, more than 1 kilo. It's not just water eh. It's fat as well. Sabi nga nila dahil, paano mo ba ini-excrete yung fat? Di ba? Yun ang, nakabasa ako ng information about that eh. Through air, through breathing pala. Through breathing, doon mo pala siya ini-excrete. Diba, unlike yung mga ibang nag-excrete ka sa pawis mo or sa through breathing. Kaya nga, Coach RG, di ba, sa ating mga napag-aralan sa course natin ng personal training, di ba, yung aerobic capacity, yung aerobic training, that's a good sign of good to burn fat burning zone. Di ba, meron tayong tinatawag na fat burning zone. Kaya yun, nag-burn ka talaga ng fat, nag-excrete ka ng fat kapag natutulog ka, yung humihinga ka, hindi lang, sinabi mo pati tubig, di ba? Tubig. Kaya talagang dehydrated ka.
So yun, very important to drink water first thing in the morning. Ako yun, ginagawa ko, nilagyan ko ng apple cider para, actually, apple cider practice, depends on kung comfortable kayo. Ako, sanay na kasi ako eh. Yung kasi nga, yung iba acidic, Coach RD. Ang solution doon, pwede kayong uminom ng apple cider after your meal. Pwede, pero no nga. Sabi nila, hindi naman yung time eh. You can drink it anytime. Actually ako in between the day, umiinom ako niyan. Yung apple cider water ko. Yeah, in between the day, especially on my cheat day, the whole day, umiinom ako ng suka. Lalo sa gabi. Yan na yung juice ko talaga. Sanay na ako at saka sarap na rin ako. Dahil nasanay na yung panlasa ko. Diba? Especially pag yung makain ako ng maaalat, yung mga chips ko kapag nag-cheat ako, sanay na, juice na ang dating sa akin. So yun, first thing in the morning, balik tayo. So first thing in the morning, water, siguro almost a liter of water, lukewarm. Nalagyan ko ng 2 tablespoons of apple cider. Apple cider, good for insulin resistance. It increases your insulin sensitivity at saka ano ba, ang next na ginagawa ko, diretso na, ligo na. Dahil preparation for work na. Siguro ganun din ang gising ko, mga 5:30. 5 depends on gaano kaaga yung first client ko. Tapos pagka nakabihis na ako, doon pa lang ako nagdadasal. Yun yung naging routine ko. Doon ako nagdadasal. Tapos, bago ka umalis, as much as possible, nakakapag-rosaryo ako ng everyday. Almost everyday. Sometimes nami-miss ko, pero before I leave, parang nag-aalat ako ng 15 minutes dyan to pray. Tapos, continuous na yun hanggang umalis ako hanggang sa daan. Nakakapagdasal ako hanggang sa makarating ako doon. Kasi isa ko pang ginawang practice talaga is yung dati kong advice, diba? To start your day with gratitude. Gratitude. Very important yun, Coach RG. Sobrang ganda ng effect, positivity-wise. Start your day with gratitude. Start your day with gratitude, diba? Kanino ba galing ang lahat? So, magpasalamat ka sa kanya or sa, diba? Tapos, magpasalamat ka, may masaya kang pamilya, ganyan. Diba? Huwag ka mag-focus. Ito yung way para hindi ka mag-focus towards your mga limitations mo, towards your yung mga problema sa buhay. Di ba yung mga ibang tao nakafocus doon eh. Yung negativities eh. Ay nako, eto na naman tayo. Eto na naman tayo. Pasok na naman. Ang hirap ng buhay. Di ba? Umpisa pa lang ganun na eh. Di ba? Why not start your day positively? Thank God. Maayos ang kalusugan mo. Ang napaka-important trabaho mo. Alam mo, Coach RG, marami sa mga tao. Minsan talaga na take for granted yung health. Oo nga, tama. Correct. Alam mo, minsan, Coach RG, nag-training ako sa isang company kasi yung CEO doon ay client ko. At train ko sila nung parang fitness team building yung dating. Oo nga. So, doon ko, in-explain ko sa kanila yung capital, yung health. At very na-amaze siya sa sinabi ko. Kasi nasabi ko, pag ang capital natin dito, yung health natin eh. Lalo na tayo mga overseas workers, di ba? Tama. Kapag nagkasakit ka, wala ka ng capital. Disturbed na yung capital mo, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapunta sa di ba? Hindi ka pwedeng kumita kasi nasa hospital ka o may karamdaman ka, pwede kang pauwiin ng company, di ba? So, napaka-importante na alagaan natin yung ating sarili. Yan ang prinsipyo ko. Para tayo. The reason why I'm extra careful, extra careful sa lahat kasi I can't afford. I cannot afford to get sick. I cannot afford to get injuries. Or I cannot afford not to work. Ganun yung sinasabi ko sa sarili ko dahil ako yung inaasahan ng 5 tao. My children and my wife. Ako yung breadwinner. So, lagi ko iniisip yan. Kumbaga, nakikita nila, fit na fit ako, nag-workout ako, nagbaboxing ako. Tapos may mga tao dyan, may mga fighters. Nakita ako sa TKMMA. Hey, you box well, ha? Can we spar? I'm sorry. Kumbaga talaga, laging, tanggi ka agad eh. Sabi ko, I'm doing this for fitness. Sabi ko, not for, ang pinakatakot ko is, hindi naman yung kung bata pa siguro ako, pwede. Ang takot ko is, ayokong mahinto magtrabaho. Yung ma-injured ka. Mahal ko yung sarili ko. Kaya ginagawa ko to para maging malakas, healthy at healthy, di ba? I think yun yung pinakamagandang dapat na matutunan ng tao eh. Di ba? Na
yung health natin is napaka-importante sa buhay natin yan, di ba? Na dapat nating alagaan. Hindi lamang ikaw, ako, I think kahit lahat ng tatay, di ba? Kasi minsan, tinitake for granted na lang yung health, puro na lang work, di ba? Kumita ng pera. Pero hindi nila na-take for granted nila yung health, na pag nagkasakit sila, wala na. Sinong, di ba? Diba? Sinong susuporta sa kanyang pamilya? Sabi nga, mutan ko kasi isang quote na na-encounter ko recently, na kapag yung pag sinacrifice mo yung ganito, yung health mo magiging sacrifice mo, parang gano'n eh. Parang ganun. Later in life, parang gano'n. Diba, so, mabalik tayo sa Coach Louie, sa mga advice, natin, mga hacks natin. So, tapos yan, sa umaga, Coach RJ, di ba, malis na ako ng bahay. Throughout the day na yan, puro tubig na ako. Inom ako ng tubig. Hydration talaga. Anong oras ang first meal mo, Coach Louie? Mga 3. Ganun na, 3, 4. So, very wala ng pagkain. adapted ka na rin pala. Hindi ko na inintindi yung pagkain. Parehas tayo, Coach Louie. Ako naman, Coach Louie, yun nga, di ba, papunta ako ng work in the morning. So, nakapagdasal na ako, nakainom na ako ng water ko, nakaligo na ako, lahat prepared na. Hindi rin ako kumakain, tubig lang, di ba? Tapos, yun, mag-work ako siguro mga 2 sessions in the morning, 2 to 3 sessions in the morning. Tapos, I prefer working out in the morning. Ewan ko, yun na naging routine ko eh. Circadian rhythm mo. Parang ewan ko, doon ako malakas eh. Kumbaga parang hunter eh. Diyan ka malakas during paggutom ka eh. So yun, mag-workout ako mga around 10 or 11 in the morning. Depends kung anong oras matatapos yung last session ko sa umaga. Tapos inom lang ako ng black coffee muna. Black coffee? Black coffee lang, pero as much as hindi ako uminom ng powdered coffee, yung mga process. Lang, yung drip, yung ground beans, coffee beans, gano'n. Natural. So, yun ang pinaka-stimulant ko. Actually, papagising mo talaga, di ba? Yan ang pinaka old school, pre-workout ng mga bodybuilder, pre-workout supplement. Hindi ka nagtitake ng mga chemical, di ba? Speaking of pre-workout supplement, naging guilty ako dyan for a while, Coach Louie. Naging addict din ako dyan. Nung mga time na bodybuilder pa, talagang pure bodybuilding pa yung program ko. So, pre-workout supplement ko, parang hindi ako maka-workout without it. Totoo. Kasi ang taas ng caffeine yan, psychedelic, di ba? Ang taas ng caffeine yan, siguro mga 300 milligrams of caffeine, which is, sabi nila, normal cup of coffee is around 50 grams, so that's around 6 cups of coffee. Grabe, Yung mga maliliit na cup, we're talking about yung small cup of coffee, 50 milligrams, sabi, ito 300, yung isang scoop. Talagang awake ka talaga. So, there was a time na sobrang dependent ako dyan. Tapos talagang, nung nag-start ako nung whole food diet ko nga, yan, tinanggal ko lahat yan. Lahat ng supplement, mas tipid. Actually, mas tipid. Wala na yung mga BCAA ko, wala na yung mga pre-workout supplement ko. Yan, hindi ako, nag-compete ako, all natural, but I took some supplements. Yung mga supplements na mabibili mo sa mga pharmacy, hindi naman siya, yung mga illegal na enhancement diba? Na talagang palalaki ka. BCAA, yan yung mga regular supplements ko, tsaka coffee, tsaka pre-workout supplement, tapos whey protein, creatine, yun. Tapos yung nagpa-fat burner ako at the later part of the competition preparation. So, yun, coffee, ngayon, nag-shift na talaga ako sa all natural, so wala na, tinanggal ko lahat ng supplements, coffee na lang. Hindi 3-in-1 yung iniinom mo, Coach Archie. Sabi ko nga, whole food diet. Whole food tayo, As much as possible, sabi ko nga, hindi tayo pwedeng maging dogmatic. That's why, meron pa rin akong processed food, yung whey protein ko. Pero Coach Archie, mapapansin mo, yung mga umiinom din ng mga 3-in-1, hindi maganda rin sa katawan yun kasi may chemical na yun eh, di ba? Ito. Pag-usapan nga natin last time, if you look on the label, kung anong meron sa 3-in-1. Wala talagang coffee doon at may sugar na kung ano-ano nakalagay, di ba? Pati mga oil, vegetable oil, may vegetable oil pa nga yan pag chinek mo yung label. So yun, mabalik tayo. So pre-workout supplement ko is yung black coffee na lang. Black coffee. Tapos mag-workout ako. So exercise, kaya ginagawa ko po to on an empty stomach. Sabi nila, it doubles the effect of fasting. Totoo. Of fasting, kung during fasting, mag-autophagy ka na, ngayon, kapag nag-exercise ka pa, times 2 mo pa yung autophagy. Kasi wala na eh. Bakit ganito? Sunog na sunog tong tao na to. Wala naman tayong energy. Source of energy, di ba? Kumuha tayo kung saan-saan, di ba? Ganun na nangyayari. So, talagang it doubles or even triples the effect of your fasting.
yung exercise. So, kaya ganun kaganda yung effect ng pag-exercise. Kumbaga, pag nag-fast ka ng mga 16 hours lang, pero nag-workout ka during the fasted stage, it's equivalent to another parang 6 hours of fasting. Parang gano'n. Tsaka iba yung pakiramdam mo, Coach RJ. Di ba sabi ko nga sa'yo, nung minsan nag-fasting tayo ng 2 days, di ba? And you're still working out. Sabi ko nga, dapat nating i-document yun dahil next time. Yung energy mo nandoon pa rin di ba? Coach Louie. Next time, magandang idea. No? Next time, gawin natin in front of our viewers. Share natin sa kanila. Experience natin. Magano tayo, yung periodic fast, yung long fast. Try natin mag 5 days. 5 days din nga. Kasi ako, normal na yung 3 days. Nagagawa ko siya yearly. Yearly nagagawa ko siya. Siguro po tayong dalawa, start tayo ng 4 days. Ganun. 4 gradually tayo. I haven't tried more than 72 hours, Coach Louie. Pero talagang I'm looking forward. Sobrang, for sure, since tayo, both of us, sanay na tayo yung katawan natin. Very fat adapted tayo. I'm sure, kakayanin natin siya. Ang ganda ng benefits sa atin. For sure. Dahil alam natin i-access lahat. Access. Lahat yan, kaya natin i-access. Pwede natin maging source of energy and nutrients yung mga yan. At para makita din ng ating mga kababayan na baka ano ba talaga itong intermittent fasting na to. Tapos kung ano effect sa brain. Sa katawan. Tapos try natin mag-document para nakikita nila na okay pa rin tayo mag-isip. Diba? Ganun pa rin. Sige, gawin natin yan, Coach Louie. Exciting yan. Exciting yan. So yan, nag-workout ako, Coach Louie, during that time. Tapos pre-workout ko is black coffee. Tapos noon, ano bang ginagawa ko? Pagkatapos ng workout ko, uuwi ako. Uuwi ka na for your breakfast. Breaking the fast. To break my fast. Siguro first meal ko around 1 o'clock. Pinaka-earliest around 12:30. Ganun. First meal of the day. Tapos ang pag-break ko sa kanya, ito talagang routine ko na lang. I'm not saying na healthy siya. Nag-i-smoothie ako. Smoothies naman. So, nilalagay ko sa smoothie is berries. Minsan half an apple kasi yung kalahati ginagamit ko sa isa ko pang vegetable smoothie, kalahating apple, strawberries, konting blueberries, tapos water lang. Tapos nilalagyan ko ng cinnamon powder. Yan, isang hack. Isa pang hack yan. Yung mga kababayan, yung cinnamon powder, it relaxes you at the same time it increases your insulin sensitivity. Kasi nga after training po, after workout, mataas po yung cortisol hormone natin. Ito po yung stress hormone. Ano po? So, sabi nila, before, there was a very important, di ba, yung 1 hour of window. Sinasabi nila, kailangan kumain ka kaagad. Which is, hindi pala totoo. Di ba? Hindi pala totoo. Nalaman ko na lang yan when I studied yung everything about the hormone, yung mga hormones, yung mga insulin. Which is, hindi pala totoo kasi that time, after your training, mataas pa yung testosterone mo. Mataas yung cortisol hormone mo. Kasi nga, ang exercise or ang weight training is all about catabolism. It's all about breaking. Oo. So talagang mataas ang cortisol hormone mo. Kailangan i-reverse mo muna yon, pababain mo muna siya bago ka kumain. Kasi sabi mag-load ka ng protein. Tama. Kasi sabi nila, high cortisol, high insulin, fat is equivalent to fat. Storage of fat. So, gano'n yun. Kaya kailangan low cortisol, high insulin. Siyempre, pagka binrake mo kagad yung fast mo, of course, automatic mag-produce ka ng insulin, di ba? Kasi tataas yung... kasi nga, empty ka eh. Tapos biglang... Sugar mo sa blood. Kaya nga ako, minimize ko rin yun by not taking that much sugar or that much carbs dun sa first meal ko. Berries lang, yung just enough for anabolism, for what do you call this? Parang recovery ng energy. Recovery ng muscles din, ng energy. Oo. Although meron siyang fructose, pero yung fructose na yun, minimal lang. Tsaka you earn it. You've earned it. Exactly. Diba? Yun ang perfect, You've earned it after the hard work, diba? Depleted ka, pigang-piga yung mga muscles mo. So yun, Mag-berries lang ako, wag lang yung sobrang matatamis kasi pag gayon, talagang sobrang taas ng insulin mo na. Actually, diba? yung problema ko sa RJ sa mga karamihan sa mga nag-workout, kahit yung mga kliyente, nag-workout, pagkatapos mag-workout, inom ka agad ng apple juice or orange juice, di ba? Diba? Watermelon, kumakain ng saging. Diba? Tama, yung nga sinasabi ko. So, pababain muna yung cortisol hormone bago ka mag-introduce ng mga carbohydrates. Kasi, tandaan nyo,
high cortisol, high insulin is equivalent to storage of fat. Storage of fat. So, kailangan pag pinababa mo yan, na-relax muna yung katawan mo. Kaya nga ako, I prefer, relax ng konti muna. Pagkatapos ng sakto, gagawa ka pa ng mga smoothie mo, ganyan. Tapos, relax muna. Tapos, pag na-relax ka na, doon mo inumin yung smoothie mo. Ako yun. So, yung smoothie ko, back to my smoothie. Berries, lalagyan ko ng tubig, ng 1 teaspoon of cinnamon powder, tapos 2 scoops of protein, 2 scoops ako. Yun, minsan nilalagyan ko na yung chia seeds. Chia seeds. Which is prebiotic para pagkain ng aking mga bacteria. Siyempre, pakainin ko rin sila, di ba? Yung chia seeds, nilalagyan ko chia seeds. Inumin ko na yun. Ang effect po nung cinnamon powder natin is to relax your body, to lower cortisol hormone. At the same time, i-block yung pagtaas ng insulin. Hindi lang pagtaas, yung i-enhance pala yung sensitivity doon sa insulin. Diba? Para mas effective yung insulin mo. Yan yung magandang hack na pwede kong i-share sa kanila, yung cinnamon powder. Yan ang first meal ko. Ikaw, Coach Louie? Ako naman sa tanghali, normally kasi pag busy ako sa umaga talaga, ang nangyayari, minsan nga hindi na ako nakapag-workout. Hindi ako nakapag-workout ng regular talaga. Kasi yung kliyente ko umaga kukuha hanggang 1:00, 2:00. So, ang mga workout ko lang yan, mga 1 or 2. So, pagod ka na sa trabaho. So, hindi ganun yung workout ko. Yung mga pre-workout na kasi hindi naman ako umiinom ng kape. Na ang na-test ko talaga to awake you, warm water din. Pwede rin yung warm water. Talaga? Oo. Pero sa akin kasi hindi ko naman gaano kailangan sa akin. Hindi naman talaga ako yung bodybuilding. Fitness lang talaga ako, di ba? So, tubig lang ako habang nag-workout. Tapos, pagkatapos ng workout, uuwi ng bahay o depende kung may kliyente pang hahabol. Pero ang first meal ko talaga, vegetables. So, nagkakat na ako ng vegetables na yan bago ako umuwi. Bago ako umalis ng bahay o sa gabi, piniprepare ko na para medyo malamig siya. Cucumber, carrots, yung Romanian lettuce. Maganda rin yan, di ba? Pero kung nag-workout ako ng intense, ginagaya ko yung sinabi mo. So, nagpo-protein ako, tapos greens naman yung sa akin, mga spinach, mga dahon-dahon, moringa, naglalagay ako ng konti. Kasi pag naparami ng moringa, ang iba ng lasa, medyo maanghang siya na Tapos naglalagay ako kasi may mga inflammation ako sa katawan, prevention na turmeric. Yun, isa pang hack mga kaibigan, turmeric. Ganyan din. Meron din ako niyan doon sa next na smoothie ko mamaya sabihin ko. So, pagkatapos niyan, which is anti-inflammatory. Paki-ano mo lang sa ating mga viewers, Coach Louie. Anti-inflammatory po yan. Ang turmeric po is anti-inflammatory. Okay. So, yan, pagkatapos niyan, tapos pahinga ng konti, after 2 or 3 hours, yung main meal ko na. Okay. Good. Nice routine, Coach Louie. Ikaw na ngayon, Coach RG, ano ang main meal mo? Ako naman, Coach Louie, yun nga, mabalik ako doon sa schedule ko kanina. Nag-workout ako, tapos nag-smoothie ako. Ako naman, Coach Louie, I prefer training talaga. Kaya, kumbaga, nag-aalat talaga ako ng oras within that time. So, binablock mo na siya talaga. Binablock ko talaga for myself. Para sa akin, it's my me time. It's my me time. Ito yung pastime ko, kumbaga, relaxation time ko to. Siguro dapat gawin ko rin yan. Magkaroon talaga ako specific time para ma-routine ako. Kasi ako, I suggest, Coach Louie, kasi, di ba, sabi ko sa'yo, I think I have the perfect mental health. Kahit na malayo ako sa pamilya ko, very strong, positive yung thinking ko, kasi dahil maganda yung health practices ko, especially, yun nga, napapagod ka na sa umago, bago ka pa umabot doon sa pagod na pagod, yung stress na, okay, relax. Workout muna ako. Wow, enjoy. Na-enjoy ko yung workout, doon ako nagre-relax. So, kaya talagang binablock mo yan, Coach Louie, it's my me time. Sabi ko nga sa'yo, magka-cancel ako ng kliyente para lang sa workout ko. Tsaka it has to be that time, just before my first meal. Before my first meal. I suggest, Coach Louie, so good for your mental health, so healthy routine, ganyan. Kaya, pinaka-latest na workout ko is around 12 to 2. Pwede akong kumain as late as 2 o'clock. Basta ang kailangan ng workout ko, yung before my breakfast. Hindi ako kakain hanggat hindi ako matatapos mag-workout. Kaya nga, hindi ako pwedeng mag-workout ng around 2 p.m. onwards. Ewan ko, lately, siguro for the past 5 years, hindi ko pa nasubukan.
Kumbaga talagang ni-routine ko na yung sarili ko, binlock ko na yung time na yan. Kailangan mag-workout ako before 2 p.m. Ganun ako. Kasi ako, nakadepende ako pag may nag-cancel ng client. Minsan doon sa bahay nila, doon na ako, after ng workout, ng kliyente, dumidiretso na ako sa workout. Wala akong Ganun kasi parang, talagang feeling ko nare-relax ako. At saka ang tendency sa akin, Coach RJ, minsan pag pagod ka na, kasi lalo na pag summer, takbo ka rito, takbo. Hindi ko tulad sa'yo, naka-stay ka lang sa isang jeep. Kasi ako, di ba? There was a time ganyan din ako, Coach Louie. Napapagod talaga ako. Stress ka rin, di ba? Pero talagang I make sure na mag-workout pa rin ako. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, ang effect ng workout sa akin is the opposite eh. Para akong nag-shower, ganun ang pakiramdam ng workout sa akin. Para akong na-refresh. Back to zero ulit ako, ganun ang pakiramdam ko pag nag-exercise ako. So, kaya binablock ko yan. Kasi sabi ko, pagdating ng gitna, pagod ka na eh. Bago ka pa umabot dun sa level na yung ganun, stress ka na, mag-release ka muna. Kaya in between the days, the perfect time to train para tapos refresh ka uli, di ba? Fresh ka ulit. Okay, sabak ulit. So, mga around 2 p.m., tatanggap na naman ako ng client yan. 2, 3, 4, ganyan. Tapos, uwi ako ng mga 5 or 6. Kaya nagsa-second meal ako. Una, smoothie lang ang first meal ko. No? Actually, in between, kapag medyo may extra time pa ako, smoothie, tsaka nagmamunch. Kasi mahilig ako sa munching habang watching and munching habang nanonood. Munch ako ng mga nuts. Pag nakadiet ako, yung walnut. Yan, diet days. Isa lang naman ang cheat day ko every Sunday. So yun, weekdays, walnut, kahit minsan mixed nuts kapag pero I prefer walnut lang. So yun. Tapos clients ulit, siguro mga last meal ko, so 2 meals lang, no? Isa smoothie. Last meal ko is around 5 p.m. na. Kasi ang pinaka depende din pag busy ang sa kliyente. Depende rin actually, pero I prefer not beyond 6 p.m. Ako rin. Kailangan 6 p.m. Sarado na talaga. Sarado na ang store. Actually, importante yun, Coach RJ, lalo na yung disiplina din. Kasi minsan sa mga kliyente, di ba, pag lalo na yung mga Arabic, para kasing ang hirap tanggihan sila eh. Minsan pagpunta mo ron, may naka-ready ng cake, ganun. Ako doon ako kaya minsan bago pa lang ako pumunta, boss, naka-fasting ako ngayon, hindi ako pwede. Ako dyan ako magaling, Coach Louie. Tumanggi. Marami na ako natanggihan sa mga ganyan. Mga lahat may party, kaya kahit sa mga boarding house, mga flatmates ko ganyan. Yaya sila, pero sorry, naka-diet ako eh. Talagang strict, ever since na pumunta ako rito sa Dubai, ang pagkain ko is akin lang talaga, ako lang. Hindi ako nakikisama sa siguro kapag yung may cheat day, kaya talagang nataon sa cheat day, tapos may party, yun, nakikitigim ako. Pero most of the time, tanggi ako sa mga ganyan. Kasi nga, ang problema, lalo na dito, yung mga Pilipino, yung mga kapwa natin Pilipino, iba yung pagkain nila eh, di ba? Sa kinakain natin, di ba? Unusual. Actually, yung mga ka-roommate ko, minsan, kain kayong gulay, yung salad. Ayaw mag-salad, di ba? Ano yan? Oo nga, di ba? Ang hirap pakainin, lalo na ako, ibang-iba talaga. Ever since lahat ng mga nakasama ko sa bahay, parang nagtataka sila. Especially nung lumabas na ako nung accommodation ng Fitness First. Kasi Fitness First, maintindihan pa nila, trainer din yung mga kasama ko. Pero nung lumabas na ako, yung mga ordinaryong Pilipino, kumakain ng kanin, baboy, ganyan. Tapos, lahat ng kinakain ko, nagtataka sila. Yan lang kakainin mo. Lagi, yung common na tanong sa akin, yan lang kakainin mo, hindi ka nagra-rice. Parehas ang tanong, hindi ka nagra-rice. Yan lang kakainin mo, kasi manok lang, isda lang, tapos may smoothie ako na greens. Tapos yun, balik tayo dun sa aking routine. Pagkatapos ng mga another 2 clients or 3 clients sa afternoon, 2, 3, 4, balik ako 5, yun yung main meal ko. Main meal ko is talagang high protein, high fiber. Meron akong another smoothie na puro greens lang. Broccoli. Broccoli, kale. Nilalagyan ko ng green apple na kalahati. Sabi ko nga, kalahati dun sa fruit smoothie. Ini-smoothie ko rin. Tsaka avocado, nilalagyan ko ng good fat, diba? Kasi nilalagyan ko lemon, pampatay lang ng lasa. Pampatay lang ng lasa kasi parang gamot na siya eh. Sobrang pait na niya eh. So, lemon. Tapos, same practice tayo, nilalagyan ko ng turmeric powder. Turmeric powder po is maganda for anti-inflammatory. At the same time, meron din findings na researchers na nakakadami siya ng brown fat eh. Ang brown fat is yung fat nga na mataas yung mitochondrial. Content niya.
which is tataas ang metabolism. It's a fat burning, di ba? So yun, dadami sa RG, pakilinaw mo sa kanila na yung lemon na nilalagay mo, ipinipiga mo ba? Or... Hindi, yun. Diba? Actually, I started with pinipiga. Juice lang. Until the time na naka-encounter ako ng podcast din, or actually more on video, from Dr. Eric Berg, kung ano yung mga benefits na makukuha mo dun sa whole lemon. Whole lemon, including the skin. Talagang yung vegetable smoothie ko po is talagang more on vitamins. Talagang ininom ko, sanay na ako. Imagine, may turmeric. Pati buto kasama doon sa blender. May pati buto doon sa aking NutriBullet, di ba? Pati yung buto, pati yung balat. Talagang yung mga flatmates ko, parang napapaano kaya mo yan? Di ba? Ganun po ka-healthy yung aking green smoothie. Tapos, sinasamahan ko yun ng protein. So, sometimes, yung grilled chicken or isa nagpa-pan grill ako or air fry the chicken breast or tapos kaya fish, yung mga white fish or salmon, ini-air fry ko or pan grill din. Ano pa ba yung iba kong sources of protein? Eggs. Chicken, beef, minsan beef. Tapos egg, 4 na egg. So mabigat yung eggs yun everyday. Whole egg. So yun na yung last meal ko. 4 na egg, isang protein na meat, saka isang green smoothie. Na may turmeric powder. Yun ang last meal ko. Yun ang last meal. At not beyond 6 p.m. as much as possible. So, basically 2 meals lang. 2 meals lang talaga. Yung isang protein smoothie na full meal din siya di ba? May mga berries, may 2 scoops of protein, which is mataas din yun, di ba? Tapos may walnut, mag-walnut ako katapos nun. Tapos yun. So, basically, that's it for every day. Tapos, depends kapag medyo nanghihina ako in between the week. Yung sabi ko nga sa inyo, carbs are not bad as long as you earn it, di ba? Doon, magdadagdag ako ng carbs like kamote. Sweet in potato. Between the week, in between the week, kung gusto ko ng medyo ng energy for my training, gusto ko makapag-heavy ako ng ganito, mag-boxing ako the next day, dadagdag ako ng carbs. Kamote, minsan patatas pa nga Ako naman, Coach Aji, yung main meal ko naman, nag-steam ako naman ng mga vegetable, broccoli nga, yung mga gulay, kahit anong dahon na makikita ko sa supermarket. Tapos, steam ko yan. Ganun din, chicken, grilled chicken, breast chicken, fish, minsan panaksiw na isda. Tapos, hindi pa ako gaano masyado sa itlog, pero susubukan ko yung ginagawa mo yung itlog. Kasi nga medyo bumibili na ako ng egg na sinabi mo kasi yung itlog dito na kinakain namin dati. Cheap eggs. Oo, yung halagang 15 dirhams compared doon sa 38 dirhams. Yun lang, medyo mataas, mas mahal lang po. Yung pinag-usapan po namin yung mga organic eggs, mga cage-free eggs or yung omega-3 eggs. Yun po yung mas preferred namin kasi yung yolk niya is all fat and di ba mataas yung fat content di ba ang sinabi natin before yung toxins doon dumidikit sa fat sa fat. So pagka you are what you eat kapag masama yung pinanggalingan ng itlog na chicken kung anong pinakain diyan masama po yung fat noon yung egg yolk so kailangan quality hindi naman siguro ilalagay doon na omega na organic or cage free kung hindi totoo, di ba? Sa FDA. Saka ang mahal, di ba? Di ba? Pagkamahal. 38 dirhams. Yun ang naano ko talaga. Ang na-obserbahan ko dun sa eggs na sinabi mo nga, nung bumili ako. Yung normal na egg na binibili namin dati na 12 dirhams, 15 dirhams, lagi naka-sale. Pag niluto mo yung kinabukasan, di ba nilaga mo at nilagay mo dyan sa table, pag inamoy mo, panis na kaagad. Panis na kaagad, sira na, no? Pero itong egg na to, nasubukan ko talaga, Coach RD, umabot siya ng 3 to 4 days. Diba? At saka fresh pa rin yung lasa. Saka sabi nga nila, Coach Louie, eggs are considered as superfoods din. Kompleto kasi protein, fat, 'di ba? Lahat ng vitamins and na makikita mo 'yan, ang daming nutrients ng kumbaga siya, nutrient dense food, dense 6'6". 6'6 sa nutrients po ang itlog. Kaso depends on kung yung pinanggalingan ng itlog. Kung quality egg ba to, ganyan, or, di ba? Kaya mas maganda talaga mag-alaga ka ng manok. Kaya nga, sa mga kababayan natin, Coach RJ, mas maigi pang bumili kayo ng, halimbawa, halaga ng itlog ay 300 compared doon sa 150. Bilhin nyo na yung 300 at
yung nutrients nun, talagang siksik, di ba? Basta yung sigurado kayo na basta healthy. Yung may label na ito kung saan ang galing or mas maganda kung bumili kayo, okay nga, pag mag-alaga kayo ng mga organic na chicken. Hindi nyo kinikage, nandyan lang, makain lang sa mga damo. Ganyan. Mas maganda, mas healthier, di ba? So, ano pa ba? Yung kanina, may naisip ako na sabihin. So, yung smoothie ko, di ba, nilalagyan ako ng kale, broccoli, avocado, green apple, lemon, turmeric powder. Minsan, iniiba-iba ko rin yun. Kasi sabi ko sa'yo, diversity of vegetables, di ba? Kailangan nakakapag, beetroot, Coach RJ, maganda rin beetroot. Sobrang ganda ng beetroot po. One of the superfood. ko yan. Dahil ito yung mayaman sa nitric oxide Yung beetroot. Nitric oxide, vasodilator to. So, sobrang ganda sa blood pressure, sa puso, saka sa mitochondria. Sobrang ganda doon. So, ang daming effect good effect ng beetroot. Isa sa mga superfoods po yan, beetroot. Hindi ko lang alam kainin yan. Kaya hindi ko pa na-try, Coach Louie. Pwede ba sa smoothie yan? Pwede. Kahit nga hilaw So, yun. Patry ko. Pero mas maganda kung ilalaga mo siya or steam mo siya. Tapos lagay mo lang sa rep. Ilalagay mo lang. Tama. Kaya nga, tsaka sabi ko nga, minsan mali rin yung ginagawa ko. Wag nyo rin pong gayahin yung completely yung ginagawa ko. Kasi yung pag-blend, it's a form of processing also. Na rin yun So, mas maganda pa rin kung ako, for convenience ko siya ginagawa po. Kaya ako ginagawa yan for convenience. Para pag kumain ako ng 5, 6, tapos na ako, alis ulit ako, may client ako ulit ng 6:30. Mabilis yung movement mo. Mabilisan ang galaw namin Kaya ako na-invento this type of diet. This way of eating, di ba? Pero, if you can eat the whole food, chew it, sabi nila, digestion starts with chewing. Totoo yun. Kumbaga, bawat nguya mo, merong iba't ibang nutrients na lumalabas sa gulay. Especially mga polyphenols nga na sinasabi nila. Kasi itong mga polyphenols is yung defense mechanism ng mga plants. Kumbaga, pag nginuya mo sila, maglalabas sila ng polyphenols, ng slight poison. Slight poison. Kasi ito yung defense nila against insects. Nakakain sa kanila. Pero pag tayo ang kumain doon at nakuha natin yung small dose of poison, mas lumalakas yung katawan natin. Hormesis nga, di ba? Kasi poison to So, magde-defend yung katawan mo against that hanggang palalakasin ka niya. So, yun. Yun po yung principle ng pagmuya ng mga gulay. Tsaka mas maganda rin daw yung minsan niluluto. Iba rin yung may lumalabas na ibang nutrients pag niluluto. Parang ang spinach, better daw talaga pag niluluto yun. Hindi daw talaga, parang hindi yata ganun kaganda pag hindi luto. Especially, silang dalawa ng kale, mataas yung oxalate. Yan, yung isang compound na tawag oxalate. Nakaka-deplete yata siya ng minerals din. Yun. Yung ating pong spinach at kale. So, mas maganda yata dyan pag medyo niluluto siya. Kahit na low heat lang. Ako naman, pag kailangan ko ng sabaw, actually maganda tong i-share din sa mga kababayan Kapag gumagawa ko ng soup, vegetable soup, lalagyan ko lang siya ng tubig, pakulo ng tubig, lagyan ng sibuyas, bawang, kamatis, kung ano-ano pa mga spices na available dito. Tapos, pagkulo niyan, lagay ko lang yung mga gulay. Minsan, sweet potato, sweet corn, yung mga maliliit na mga gulay-gulay. Tapos, yun lang. Walang mantika, walang gisa-gisa, kulo lang. Tapos, yun yung masarap kasi yung lasa talaga ng sariwang gulay. Sariwang gulay. Pag lahat. Yun na mo, nandoon. Tama. Ang problema naman sa akin, minsan gumagawa ako ng marami. At yung mga kasama ko hindi naman kumakain. Talagang nasisira lang. Kaya nga sabi ko ngayon, talagang yung lulutuin ko, yung para sa isang tao lang talaga. Kasi nga, kakaiba na tayo. Talaga Hindi na tayo normal kumain. Kumbaga, out of the norm na tayo Kumbaga, kahit ako, pag nasa Pilipinas ako, doon, nakakain ako normal. Ngayon, dahil talagang enjoyment ang pagkain pagdating sa Pilipinas. Kasama ko yung mga anak ko, siyempre kasama ko, misis ko. Iba yung kain doon. Para sa akin yun is more on for mental health, for recharging. Diba? Pero dito talagang nakadiet lang ako. Tapos, yun nga, balik ko doon sa kanina, yung smoothie ko. Minsan, iniiba-iba ko yun. Importante yun, yung diversity. Instead of broccoli, cauliflower naman nilalagay ko. Cauliflower. Tapos minsan, instead of kale, celery, o kaya parsley,
kung anong maisip ko ilagay sa smoothie ko, nilalagay ko dyan. Sabi ko, gulay din to, baka pagkain din ng microbiome ko to. Oo, importante. Pakainin ko naman yung iba, ganyan. Tapos minsan kung ano yung nakasale, kunwari may nakasale na talong. Kahit na ba nightshade yan, wala naman akong effect sa nightshade masyado. Tsaka kamatis, pag nakasale, yan, bibili ako niyan. Pero usually, pag nightshade, talagang niluluto mo siya. Pati daw kamatis, mas maganda kapag niluto mo siya. Yung kamatis. Diba yung ano ba yun? Yung sa kamatis. Lectin. Hindi, meron sa kamatis na pag niluto mo, lalabas yung nutrients. Lycopene, diba? Pag niluto mo siya. Kaya nga sabi nila, kapag tomato sauce, mas may lycopene kaysa dun sa real tomato. Pero iba yung ketchup dahil chemical yun. Iba naman na yun. Ako, ang daming hindi lang chemical, asbukal, di ba? So yun, Coach Louie, after your last meal, anong ginagawa mo? Yun na, wala Tuloy na. mo na. Tubig lang, continuous water. Water lang, wala nang pagkain talaga. Wala na, di ba? So, anong oras ka na matutulog? Magtatrabaho ka ba? Minsan may gabi, minsan. Alam mo, naman tayo, wala lang. Oo nga, basta di ba? Minsan may tawag na magpapamasahe, sports massage. Na talaga. Minsan mga 8, so usually, mga around what time ka nakauwi? Normally, mga 9:30. Minsan 10. Tapos tulog na yan. Diretso tulog. Late pala, no? 10:30. Pero hindi naman lagi-lagi yun. Pero ngayon nga, ang tulog ko na ngayon, kasi ang problema sa akin, itong nag-start tayo ng freelancer, napapasabay ako sa roommate ko, nag-nap ng tanghali. Ang problema pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Pero ngayon, na-realize ko, kasi ang aga ko nagigising. Minsan, alas 3 na madaling araw, 2:30. Dumating yung point na yun. Tapos na-realize ko, dapat pala, hindi na ako mag-nap. Kasi hindi ko naman kailangan mag-nap eh. Diba? Pero sabi nila, may naano rin ako na kay Andrew Huberman na depende kung hindi ka nakatulog ng wala kang tulog. Actually sa mga kliyente ko pag puyat, stress, sabi niya I only slept 3 or 4 hours. Sabi ko take a nap kasi importante yung recovery, di ba? Tama, naman. Di ba isang topic natin yan. Yung recovery. Sleep. Pero sa akin naobserbahan ko nga na nung hindi na ako nagnanap, ang sarap ng tulog ko. All through night, 9:30 minsan, pag 10 o'clock or 10:30 hanggang alas 5 na yan. Ang sarap na pakiramdam. Di ba? Fully recharged. Pero of course, Algie, mabanggit din natin, may mga supplementation din tayo. Yeah, mamaya, punta tayo dyan. Tapusin ko lang yung day ko. Sige. So, yung day ko nga, di ba, after my last meal, mga 5, di ba, 5:30, 6, pahinga konti, 6:30, labas ulit, client, as much as possible as my last client. Actually, that's why, ito nga, sinabi ko na sa lahat ng mga na-meet ko na personal trainer ko na, the best thing that ever happened to me as a freelancer, I think being a freelancer is one of the best things that happened to me. Totoo. Kasi nung time na nasa fitness first tayo, di ba? Basag, di ba? Basag, kayod marino para tayo walang bukas, di ba? Tsaka opening, closing, 7 days a week, walang pahinga, walang day off. Walang quality na yung life. Wala. Parang, ako yung pahinga ko, spend mo pa sa paglalaba, pag-prepare, ganyan, tapos pag-grocery. Talaga walang pahinga, literal walang pahinga. Kaya one of the best thing that happened to me is becoming a freelancer. Diba? Totoo. Kaya ako, nung naging freelance ako, Coach Louie, is nag-devote talaga ako ng time for my health. So yung nga, sinabi ko sa'yo, di ba? Hindi ko na, ito, block na yan para sa workout ko. Anyway, dati ko pang ginagawa naman yan sa Fitness First pa lang. Yung block na yan. Pero ngayon, since early person din ako, hindi na rin ako tumatanggap ng late clients. Gusto ko, as much as possible, kung pwedeng alas 7 ng gabi, nasa bahay na ako. Okay. Alas 7, nasa bahay na ako. Para, gawa ng konti, amos, tapos, konting nood, siyempre, relax ng konti, or kausapin ko yung pamilya ko, ganyan. Tapos, tawag dito, as early as 9, minsan dati, 8:30, tulog na ako. Tulog na ako, dahil talagang, yun na yung naging rhythm ng katawan ko Especially, the next day, kailangan ko pa rin maaga magising, mga 5 o'clock. Diba? So, para maka 8 hours ka, at least 9 o'clock. 9 o'clock, tulog ka na, gano'n. Yun, inagahan ko talaga, yung binigyan ko ng time yung sarili kong magpahinga, matulog, kaya basta. Kaya, yun nga, sabi ko, nakapag-focus ako sa health ko. Which is very important, di ba? Nung time na nakapag-freelance ako. Kasi talagang, hindi lang pala work ang meron sa buhay. Di ba? Kailangan mo rin alagaan sarili mo. Tsaka,
live in the moment. Oo, totoo. Kasi parang ka nang napaglilipasan ng panahon eh. Oo, alam mo, hindi mo na naiisip yung na-realize ko din sa pag-freelancer ko, yung parang nakalaya ako sa kulungan. Totoo. Di ba? Kasi pag nasa, hindi naman sa sinasabi natin, ito yung experience natin, di ba? At to think, yung mga kasamahan natin, marirealize din nila yung sinasabi natin, di ba? Kasi tayo, na-experience natin. Pag nasa fitness, high ka na eh. Parang kang high, parang naka-drugs, di ba? Lagi kang aligaga ka, lagi kang naghahanap ng kliyente, stress ka, kailangan ma-hit mo yung budget, may quota ka. Totoo. Di ba? Ito, relax lang. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ako, I start my day with gratitude kasi, kumbaga, good or bad month, you're still doing better than others. Para sa akin, ganun pa rin ang iniisip ko dahil hindi kita pa rin ako ng fair amount of money. Tapos healthy ako, kumakain ako ng ganito, organic. Napakaswerte ko, napaka-blessed ko. Tayo talaga, totoo yun. Actually, mga trainer, hindi naman hindi sabihin na natin, hindi na nagmamayabang. Diba? Minsan may nakausap akong trainer, sabi ko kasi, bro, hindi na ako tumatanggap ng ganitong presyo ng ng session. Sabi ko, kaya yung medyo nababawasan yung kliyente ko. Sabi niya, bro, ano ka ba? Yung sinasabi mong hindi mo tinatanggap, isang araw yan na pinagtatrabaho ng mga taxi driver, 24 hours, yan yung kinikita nila. Tapos ikaw, isang oras mo lang gagawin dito, tapos ayaw mo pa. Sabi ko, medyo doon nag-click yung mind ko. Oo nga, Although ikaw, of course, iba yung charge mo, di ba? Pero ako, nakadepende ako sa ng kliyente ko, sa mga status ba. Minsan kasi, alam mo naman, medyo may mga pag matagal mo ng kliyente, kumbaga ka na rin, di ba? Kumbaga may special treatment ka na rin sa kanila. Ganun. Kaya nga ako, totoo lang, ang isa sa mga gusto kong iparating sa yung mga kasamahan natin, don't be too involved sa pera. Kumbaga, pera lang yan. Actually, yun ang, hindi naman sa certain amount is enough for me. Motivation nila kasi, hindi naman nila, ako rin, nung nasa fitness first ako, motivation ko, sige, kain ng Marino, at the end of the month, yun yung motivation ko, di ba? Malaki yung commission mo, di ba? Pero siguro dahil nagkaroon ako ng realization nung lumabas na ako sa fitness first, sabi ko, iba yung pakiramdam ko, di ba? At parang na-realize ko na rin na nagkakaedad na ako. Hindi ko na kaya yung patayin na trabaho. Which is nung not worth it eh. Nag-freelancer ako, nakakalabas ako with the nature. Minsan nakakapunta ako ng dagat. Sisingilin ka rin eh. Pagdating ng panahon, sisingilin ka. Oo, yun yung ayaw ko rin mangyari sa akin na darating yung panahon na kasi marami din ako mga sakit-sakit na. Let's not focus on money. Marami pang mga bagay na kailangan natin. Yung nature, focus. Okay, yung relaxation, yung family, and yung time with your family, yung time for yourself, for relaxing your mind, ganyan. Marami pa eh. Kaya nga ako, minsan, makailang sessions na ako, pwede na sa relax. Hindi na ako nakikipag doon sa mga ibang PT na, uy, nakasampu ako ngayon, 10 session. Kaya pala ganyan itsura mo. Mukha ka ng last pag ka na, tsaka ang laki-laki pa ng tiyan mo, dahil hindi mo inalagaan yung sarili mo. Totoo. Dito, may mga ganyan trainer. Bro, daan kong client, nakaka-13 a day ako, 13. Sabi niya, ganyan siya, wala nang hindi na mukhang trainer eh. Mukha na silang talaga eh. Sa bar, nagtatrabaho. Di ba? Yung graveyard shift eh. Kumbaga hindi na tutulog. Pero kasi nga minsan, hindi rin natin sila masisisi. Kasi nga yung motivation nga nila, siyempre, marami din sila mga responsibility. No? Pero di ba? Pero at the end of the day, hindi naman siguro ganun kaliit yung kinikita mo for ganito lang ang gawin mo. Hindi man ganun kalaki sa kinikita nila. Masyado lang silang nagiging chase dun sa sa pera. Sini-chase nila yung pera. Talagang money, di ba? Minsan nga, sinasabi nila, maximize daw your time habang nandito ka sa Dubai. Pero, siguro dumating na tayo dun sa realization na kailangan homeostasis, balance. Oo. Okay, mabalik na tayo sa topic. Napalayo tayo ng topic. So, yung mga hacks. Sa mga hacks, so, yun nga, pag maaga ako natutulog, sabi ko nga, wag mo nang pilitin kapag inaantok ka na. Importante yun. Itulog mo na yan. Itulog mo na. Tsaka kapag talagang early riser ka, ang solusyon yun is to sleep early din, di ba? So yan, for sure,
punta na tayo sa supplementation. Ano ba yung mga supplements na tinitake mo para... Ako naman, ang mga tinitake ko, meron akong omega-3, vitamin C, B-complex. Ano pa ba ang mga tinitake ko? Wala nang, yun lang naman. Vitamin A. B-complex yun. Yun na, wala na, yun lang. Lagi akong may vitamin C. Ako lagi akong may omega-3. Sabi nga natin, di ba, ang omega-3 is very, very scarce. Konting-konti siya sa ating nutrisyon, sa ating diet. Konti. So, omega-3 ako, fish oil. So, ano pa ba? Actually, ang zinc first supplement na, ay, hindi, yun. Ano ba tinitake? Magnesium pa pala, Coach RG. Yung ZMA, zinc magnesium. Yan ang aking mga regular supplement din, ZMA. ZMA po is zinc, magnesium, and B6. So, maganda yan for increasing your testosterone hormone. Sarap din ng tulog. Sarap ng tulog mo, di ba? Nakakaano ng tulog, Tapos, ano pa ba tinitake ko? So, ZMA sa gabi, vitamin C, 1,000 mg vitamin C ako, 500 mg minsan. Omega-3, at saka, yun lang usually. Ako din. Saka yung whey protein, supplement ko yan. Yeah. Kasi nakukuha naman natin sa pagkain, yung mga ako, vitamin D, sabi nila. Pero nung huli kong pag-check, ang taas ng vitamin D ko kasi lagi akong exposed sa labas. Sa araw, diba? Sa araw. So, yun. ZMA, zinc, for testosterone, para sa sleep, ganyan. So, that's it. Just about it. Meron pa bang madadagdag na hack? Isa pang mga hacks na ano ko, actually meron pang iba yung pag naliligo pala ako sa umaga, yun. Cold bath. Exactly. Yung pambanlaw ko, yung binabad kong tubig. Very important. Gising ako dyan, malakas na pakiramdam ko, di ba? Diba? Tapos, kung gusto nilang i-research yung cold, Wim Hofman. Si Dr. Wim Hof. Yan, daming mga benefits po sa form of hormesis. Tapos yung isa pa pala, Coach RG, yung halimbawa, stress kayo sa gabi, hindi kayo gaano nakatulog, isip kayo ng isip. Kung hindi nyo na kayang maligo na malamig, maghilamos kayo ng malamig. Ng malamig na tubig. Yeah. Or kung walang malamig, yung hot naman. Kasi parang parehas din lang halos ang effect nun. Hormesis both, di ba? Oo. Mag-ano kayo ng towel na mainit, tapos punasan yung sarili nyo, nakaka-relax din yun. Tanggal yung, nada-divert yung yung thinking nyo, sensation. Yung sensory stimulus. Tapos sa pagkain naman, ang natutunan ko din, Coach RG, kasi ako may craving ako minsan sa sugar. Minsan, sa mga chips minsan, nung una, pag napapadaan ako sa grocery, parang, lalo na ice cream sale dito, napakamura, lalo na ngayong summer, di ba? Ang natutunan ko talaga, huwag kang mamimili ng mga bad food, processed food na alam mong hindi maganda sa katawan. Kasi pag hindi mo binili, hindi mo kakainin, wala kang makakain, di ba? Guilty ako dyan for cheat day. Guilty ako dyan. Pero buti na lang ako, yung na-establish ko yung discipline ko na once a week lang yung aking cheat day. Kumbaga, yan na yung pinaka-bisyo ko, Coach Louie. Kumbaga, hindi ko na pwedeng tanggalin yan. Yan na yung part na ng survival mechanism ko dito sa Dubai, being an OFW, di ba? Kasi nga tayo, malayo tayo sa pamilya, Hindi tayo umiinom. Hindi tayo naligarilyo. Hindi na bababae. Hindi tayo bababae. Mahirap na, di ba? Mahirap na. Yung mga misis natin, nanonood. Pagbati muna sa mga misis. So, good boy tayo dito. Good boy kami rito. Work lang. Work. Alam mo, Coach RG, gusto ko rin maging topic natin sa mga OFW. Oo nga, yung survival. Paano ka makasurvive dito? Kasi hindi naman sa naggaling ako ng hotel, di ba? Nabanggit ko nga sa'yo na nakita ko kung paano yung buhay sa hotel. Maraming pamilya ang sinira ng Dubai. Ang dami, di ba? Sigurado ang daming ideas na ako ganito ako para mag-survive ako. Kanya-kanyang hacks. Hacks, di ba? Hacks din yun di ba? Hacks din yan, kanya-kanyang hacks yan. Paano ko ba naka-survive dyan? Hindi ka nagloko, hindi ka nagganyan. Diba? Siguro ikaw kung titingnan ko, Coach RG, yung bisyo mo, yung exercise. Doon ka Gym rat Gym rat ako Ako naman, sa tingin ko sa akin kliyente, hindi ko walang pwedeng mamiss sa aking kliyente hanggat maaari. Kaya nga hanggat gabi. Sabi nga ng ka-roommate ko minsan sabi ko sa kanya, wala akong kliyente ngayon, i-cancel lahat. Maya-maya bigla makita niya ako nakabihis, ba't may kliyente ka?
Sabi ko, may tumawag. On call daw ako, sabi niya. Ako, there was a time na pinagsabay-sabay ko rin yan, Coach Louie. Good thing, talagang malaki na rin yung natipid natin oras sa fasting. Hindi na tayo dependent. Totoo. Napakalaki sa pagkain. Natipid din sa pagkain, di ba? Meron nga ako before na ang dami kong client every Friday. Ang tawag ko sa Friday, No Eat Friday. No Eat? No Eat Friday. Literal na pag Friday, talagang back-to-back ang session ko mula umaga hanggang mga 6 p.m. na dire-diretso yan. 6 p.m. mag-workout ako. Tapos yun, kain. Isang meal lang, pwedeng whey protein lang, isang smoothie lang, yun na. The next day, cheat day. Saturday, nung nasa Fitness First pa. Back-to-back yan hanggang sa mga 6 p.m., 5 p.m. No Eat Friday ang tawag ko dyan. Halos makipagkwentuhan sa mga kapwa mo trainer, di ko nagagawa. Pero nung nasa Fitness First naman ako, Coach RG, yung umaga talaga kasi from 6 hanggang 12 to 1, back-to-back ako dyan. Kaya yung nag-start na ako intermittent fasting, hindi ko na talaga iniintindi yung breakfast. Wala sa akin yan. Wala na. Kumbaga, dire-diretso na ako. Sa'yo dahil sa work pala. Sa work. Which is very advantage sa akin talaga. Pares kayo ni Nick. Si Nick. Kaya siya, actually, naka-intermittent fasting ako, kinikwento ko sa kanya. Siya, ginagawa na rin pala niya unintentionally. Dahil sa sa kliyente niya. Sa kliyente. Back-to-back. Diba? So yun. Wala na ba? Wala na tayong ibang hacks, no? Yung mga cold, hot, yan, cold showers, very healthy. Okay, importante lang na i-share ko sa kanila ngayon yung mga spices na tinitake. Mga turmeric and cinnamon powder. Saka yung water in the morning, sleeping early, avoiding blue light sa gabi kung pwede, di ba? Sabi nila ang blue light is parang ng dopamine Something, parang gano'n, nakaka-deplete yata ng dopamine ba? Or nakaka-increase ng dopamine lang, awake ka. Nakaka-awake ka, Kaya mahirap matulog. Tama, nakaka-increase ng dopamine. Yun, yung no gadgets din, importante sa gabi. Diba? Yung dapat may time ka ng 7. Kung pwedeng ilayo mo na sa sa bed mo. Minsan nga talagang alas 7 ng gabi, nasa kama na ako. Nanonood, konti. Tapos mamayang konti, tulog na. Ganun na. Ready for sleeping na ako as early as 7 o'clock. Para ako naka-Philippine time. Diba? Plus 4 tayo rito sila. Patulog sila ng mga 10 doon. Ako, halos patulog na rin. Tama. Mga 6 o'clock dito, halos patulog na rin ako. So yun, yung pagtulog, importante. Yeah. At saka yun pala, bago ko makalimutan, Coach RG, sa ating mga seniors dyan, dapat lagi kayong hydrated. Importante po yun. Kasi nga, yun yung mga nahihilo kayo pag tumatayo kayo. Sign yan. Isa sign of dehydrated kayo. Yung inaatake ng vertigo sa mga nagkakaedad. Ayan, yung mga matatanda, keep your activity level. Normal. Parang hindi kayo tumanda. Parang gano'n. Keep active. Yung word na retirement na naman. Yung dati natin topic about retirement. So, yan, wag niyong i-treat yung sarili niyo na useless na kapag matanda na kayo. Tuloy-tuloy lang ang grind. Be active. Sabihin nyo, wala namang, hindi kami pwede pumunta ng gym. Ayan, nasa YouTube, mag-ano kayo dyan ng Zumba, ng dancing, nasa YouTube, napakaraming exercise na pwede yung simple exercise. Walking, gardening. Na pwede nyo gawin. Gardening, be with the nature. Yan. Alright, Coach Louie, let's end this. Palagay ko na marami naman tayong na-share sa kanila na hacks, mga sarili nating, di ba? Personal hacks natin. Sana may napulot silang maganda. So, hanggang sa ating susunod na video. Kung meron po kayong katanungan, topic na gusto nyong nating pag-usapan dito sa Kwentuhang Pangkalusugan, mag-comment po tayo. Yan. Tsaka don't forget to like, share, and subscribe po. Alright. Importante, subscription. So, libre po ang subscription para tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng mga informasyon, ng masayang kwentuhan. So, yan. So, paalam na tayo. Paalam na po. So, that's it. Thank you so much. Salamat po sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin. Maraming salamat po. Bye for now. Thank you.